Guys, napanood nyo na ba ang kwento ni Liza Soberano? Grabe. Alam nyo, sobrang grabe talaga yung reaction ng mga tao. Yung sa main page po nila, over 3 million yata in a few days. Right now, I would like to also do a reaction from the reaction and comments of the people na para maintindihan nyo, ang kwento kasi ni Liza, hindi lang po kwento niya, kwento po rin natin. Marami pong mga taong hindi nakaka-express na kanilang mga tinatawag na trauma. Lalo na yung sugat na nakaraan. Okay, specifically, financial trauma. Yung mga trauma na during the time na hirap ka, nangungutang ka, pagiging breadwinner, dala natin hanggang ngayon. So, I also created a commentary video out of it, and out of the, overnight, over 40,000 people watch it in less than 24 hours, over 300 comments, and growing. So, ngayon, gagawa po tayo ng commentary video based on the comments. Kasi, nung binabasa ko yung mga comments, ang dami ko ring natutunan. Like, for example, in terms of acknowledging the pain, diba, kailangan, sinabi nga na kailangan, bago maghilom ang sugat, kailangan aminin mo na may sugat. Diba? Hindi pwedeng gamutin ang isang tao pag sinasabi wala naman siyang sakit. Sabi ni Cesc Gonzalez, healing is hard and it takes time, and your pain has been with you for so long and you mask it for so long. So sinabi niya dito, it takes courage to face it, process it, and let it go. So to say someone that it happened a long time ago and you have attained success, so moving on is so unfair. To each their own healing journey. And last but not least, I'm going to be a little nicer with this one. This is for Liza. Liza, you were so hard on Hope. You didn't love her properly. You allowed her to suffer in silence. So this is saying goodbye to old habits, toxic habits, and I hope that we grow and heal. Paano sinasabi lahat may healing journey? Peace. Alam mo, totoo yan eh. Ako, naalala ko may nagsabi sa akin, I think si Pastor Eric Cortez na nagsabi nito, what the mind forgets, the heart remembers. Makakalimutan mo yung pangyayari pero hindi mo makakalimutan kung anong pakiramdam mo nung nasaktan ka. Hindi madaling maghilom. Walang deadline ang healing. Sa bawat isa. Kaya kung ikaw, matagal na nangyari, 20, 30 years ago, para sa'yo fresh pa kasi may process yan. At oo, kasama din dito po ang trauma pagdating po sa pera. Ito naman, nakaka-relate naman daw si Allen Perez. Ang lalim na usapan na ito kasi kahit ako, ganyan ako na ganyan. Hanggang ngayon, kilala na ako sa lipunan pero hindi pa rin talaga nagbabago. Same lang yan talaga sa sitwasyon. Kaya agree ako kay Liza, ang lalim noon. Sir Chinky, ang ganda. Maraming makaka-relate dito. Again, we took the angle of the financial perspective. Siyempre naman, yung nangyari kay Liza, it's just an eye-opener for us to discuss yung traumas. I was the only one that wasn't allowed to participate in family movie nights because I was the family dog. So they would literally call me the family dog, and I would have to sit in like a big cardboard box behind the sofa. Ito lang reality. Kahit nakilala ka na, matagumpay ka na, yung bigat na nakaraan nandiyan pa rin. Lalo na kapag ang sugat ay galing sa kawalan at kahirapan nung bata pa tayo. Yun yung tinatawag nating financial trauma. Diba, ikaw mismo, ano yung mga financial trauma mo? Like, for example, ako, naalala ko, mahirap talaga maging mahirap. Diba? Yung parang nasa kantin ka, hindi ka makabili dahil wala kang pambili ng ano. Sira na sapatos mo, hindi mo mapalitan dahil wala kang perang pampalit. Kaya medyo nakaka-relate talaga ako. So, ano yung mga realizations naman? Sinabi naman ni Karenina, sabi niya, salamat, napanood ko to, Sir Chinky, mula ngayon mag-iipon na ako. Mahirap talaga na walang ipon. Pag may pera ka, mabango ka. Pero pag wala, etsyopwera ka. Now, sarili naman ang dapat intindihin. Okay. Kasi yung kwento ni Liza, yung sa last part, sinabi nga niya na talagang you have to take good care of yourself. Huwag mo na isipin yung ibang tao. Minsan, yun nga, sa pagbibigay mo sobra sa ibang tao, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Naging trigger to para magising ang karamihan. Yung trauma sa pera, pwede na maging dahilan yan para magbago. Sabi naman ni Demetrio, I'm an overspender. Ito naman, personal confession po niya. Because of my childhood memory na laging kapos at mulat kami sa pangungutang sa tindahan. Kaya now, may sarili na akong family, I make sure na bibigay ko lahat. So, isa pa rin to. Ito si Miragoy, sinabi niya, 29 years na ako dito sa USA. Ako nasawa kong breadwinner pamilya. Kami nagpaaral ng lahat ng anak ng kapatid ko. Sadly, naging dependent sila sa amin. Kung maibabalik ko ng panahon, inuna namin yung magkaanak para hindi only child
ang anak namin. Mahirap maging Pilipino, ikaw palaging takbuhan kahit alam nila may malubha akong sakit. Whew! Ang dami talagang hugot, no? Alam mo, dahil kay Liza, as naging bukas ang iba na ibahagi ang kanilang sariling kwento at financial trauma. Being an overspender, being a breadwinner, at bigad ng responsibilidad sa pamilya. Kaya ang kwento ni Liza ay kwento nyo rin. Kaya kung gusto nyo malaman talaga kung ano yung commentary ko sa video, panoorin nyo na lang. Panoorin nyo na lang. Just put the link down there. And also, I encourage you to watch the full episode of yung kay Liza. Search nyo lang at makikita nyo. Again, sana naman nakatulong to. I hope and pray that you will be healed after you watch the video. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.